So far, hindi pa naman nagsisimula talaga ang laban. Saktong poking lang ang ating nakikita. Once again, welcome to Game 1 of this Best of 3 series. At naghihiyawan na nga ang mga tao dito sa Green Sun, Makati. Kung kakarating mo lang dito, welcome din sa panonood sa ating pinakaunang laban. Wala pa namang nami-miss out masyado. Oo. Alam mo, interesting din sa akin makita no, na Alpha ang pinili dito ni Carl TZ. But of course, he could never go wrong with an Alpha Mathilda combination. Yung mobility na nabibitbit ng isang Mathilda is definitely good for the side of TLPH. Parang yung concept kayo, no? It's either nakakita ulit tayo ng medyo ube strat or kaya high damage na jungle. At makikita natin dito para sa ating dalawang kupunan na the typical rotation lang din naman. Paunahan yan actually pagdating sa pagpapa-level 4 natin mga jungle. At nauna si Carl TZ by the way versus Carl TZ. Tsaka parang nauuso na naman yung Farsa na napaka-aggressive ng usage. I think yesterday it was Super Face na nag-flicker agad para lang manira ng buhay ng gold lane. And so far, wala pa naman tayong nakikitang ganyang galawan. Pero magbabago ang lahat ng yan sa pag-spawn ng ating first turtle of the game. Mukhang nauuna ng pumwesto doon ng Falcons. Maganda ba ang entry dito ng TLPH? I think for TLPH, kailangan nilang mag-level 4 si Sanford, which is what they're doing right now, para makapalag sa turtle. Napaflicker na nila si Fuse, so that's definitely a good sign. Binagsak na yung feathered air strike, so now medyo clear yung turtle for them. Okay, yung turtle dito. Kanino nga ba talaga mapupunta? Halos wala na buhay. Pumasok rin si Sandstorm. Nice retribution para ito kay Carl TZ. Pero first blood naman para sa Team Falcon. Naku po, nahabol ni 4D si Carl TZ. Meron Cyclone Eye para kay Ogwen. Tuloy pa rin ba ang laban? Eh yun na yung guiding wind. Napakaganda nung disengage doon ng TLPH. Right after securing that objective, kumuha sila ng isang kill. At rekta out na agad. Sobrang worth it nung ganong kaganapan. Isa sa mga naririnig ko sinasabi ng coaches, if mawawala yung turtle, if hindi mo makukuha, sana wala nang makuhang trade sa'yo. So yun naman yung important. But for TLPH, na-check na nila yung box na nakuha yung unang pagong, na-check pa nila na nagkaroon sila ng 2 kills and jungler pa yung isa. So definitely for Carl TZ, this is a good sign for him, although bumagsak din siya ng panahon. Tsaka si Sanford parang nakakuha agad ng 2 kills. Napakasakit na agad yan. Medyo mahirap labanan sa XP lane, but then again, you're up against a glue na napakahirap din naman patayin kung mag-isa ka. Oo, tsaka si Flap TZ din, gamay na niya kung paano gamitin yung glue. May mga moments before na walang gumagamit ng glue, pero biglang inilalabas. Wait lang, speaking of ilalabas na gamit. Yung mga ultimates na mga pulse 5s. At parang dumating na tayo sa MLBB na talagang ginagamit na pang-zone yung ultimate, no? And kung titignan natin, maagang pagsasama para sa TLPH, already rotating as a 4-man unit. Parang kahit saan pumunta si Oheb ay sinasamahan ng cavalry. Nabanggit mo kasi kahapon yung ginawa ni Super Friends. So I think that's one of the ways TLPH ay minimizing yung fact na pwedeng mapoke ng feathered air strike para kapag nag-feathered air strike, pwedeng circling eagle, tas maka-cancel and mabibigla ba, kumbaga. And dahil walang flicker si Few, very good thing yun kasi kaya nilang mag-engage, disengage na gano'n lang. Iba talaga pag may natutunan, pero grabe yun Sa may bottom lane, pero air strike, tapos saktong-sakto. Patay ngayon si Carl TZ, alis ngayon ang Team Falcons. Pero bottom lane, pwede pa ba nilang kuhanin si Sanford? Hindi nila ipipilit. Sasalubungin nilang mga players doon sa may Riverside at 2-2 ang score natin ngayon. Okay pa naman, makakaabot pa naman si Carl TZ for that second turtle. Pero mauuna pa rin ang Falcon sa pagtambay around that pixel brush. Kaya naman malaki ang chance na sila makuha nito. Maliban na lang nakalipad si Carl TZ. Oo, sinundo. Okay, mare-reset yung ating turtle. At kita natin ngayon, parang talagang napakaaga nung possible na 5v5. Para dito sa ating dalawang teams. Mind you, pagbalik natin, turtle na agad, Chantel. At nakakalingkisa na nga talaga yung turtle nakuha ni Sanford. Ani Carl TZ pala, yung kill na nakuha ni Sanford. So kita natin ngayon 3-3 score. Para nangyari din yung kahapon, no? Akala natin isang objective na punta sa isang team, pero hindi pala. Ay, naalala ko yun, yung nag-ulti si Moskov. Nag-ulti si, I think it was Kozen. Tapos akala na nakuha niya Lord. Akala natin na still yung Lord yung pala, Torre. Yung na-retry naman. Pero ito na, the Filipino sniper already farmed up. Kung titignan natin ang items dito ni Oheb, malapit na siyang mag-Sky Piercer already with the Hunter Strike. At nakakatuwa na isang 500 pesos na lang, 300 gold na lang siguro, ay makakita na tayo ng power spike mula sa isang Granger. Yep, yun nga yung binabanggit natin kanina, no, na maaga yung power spike na meron yung isang Granger. And ayun, Sky Piercer na. So, the moment makakuha ng kill si Oheb, syempre, definitely magsastack yung ganong ability. Pero ang ganda ng rotation coming from Falcon. Okay, sinampo to. Ay, sinampo si Sanford. Doon sa may bottom lane.
Makapatay, it's gonna be a shutdown para kay Flap TZ, pero dumating na rin si Sanji. Si Q ginamit ng Carl? airstrike. Carl TZ, buhay pa rin. Buhay pa rin ang Yanko. Kamuntikan siyang makuha doon. Sakto nakapag-regen. But here comes the counter feathered airstrike coming in from Sanji. Mapapalayo naman si Few. Pero mukhang hindi na nila ipupush ang bandang ibaba. Libreng lane na para kay Super Marco. Wait lang. Wait lang. Quick Sun Guard! Quick Sandguard. Quick regen para kay Ogwen. Alam mo, kanina, nabanggit natin no, na ang bilis ng rotation coming from TLPH. But now, mukhang kina-counter out yun ng Falcon by rotating to the other side na kung saan hindi nag-rotate yung TLPH. 15 seconds bago lumabas ang ating final turtle of the game. 1-1 ang ating turtle score. Wala pa namang nakakalamang masyado. Wala pa ang 1,000 ang lamang ng Team Falcons. At mukhang may isa pang bangayan na magaganap dito sa last turtle natin, men. Oo, nakapwesto na agad no? At saka ano dito, parang may body system na hindi pwedeng merong isang mag-isa lang talaga. Yes. Kailangan meron ka kasama as much as possible. Pag may danger ay ready ka. Yep, alam mo, maganda yung nagiging kaganapan right now kasi alam natin, for a Matilda, kailangan nandun ka talaga sa gold laner mo pero hindi sila nagpapatalo. Speaking of, meron setup play para kay JP. Ang kalahati buhay ni Flap TC. Pero si Sanji papasok. Mula IMU. Kay Si View, Flap. pumunta dito yung third Sanji! time. Pero tuloy pa rin yung teamfight natin. Look at that. Si Sanford medyo napalalim. Pero si Oheb yung mga bala niya ngayon. Sino magiging target nila? Ang kunat ni Sanford. Pero yun nga lang, si View naman. Hinahabol pa rin nila. Pero aalis na rin sila. 1 for none na naging trade doon. Pwede mong gawa ng pelikula. Pero ito munang pelikula ang papanoorin natin dahil babalik na tayo sa Land of Dawn. It's 8 minutes in sa ating game timer. Lamang na po ang Team Falcons ng 2,000 at tapos na ang ating mga turtles. Lord na ang pinaglalaban ngayon. Alam mo, for TLPH, kailangan nila makabawi in a way na ma-protect si Carl TZ. I think yung mga overextension na nakikita natin ay hindi pwedeng mangyari. Pero ang ganda, ito yung sinasabi natin, hindi pwedeng mag-isa lang si Oheb. Grabe yung play doon ng TLPH. Parang sumakto yung sinabi ni Carl TC about Oheb's playstyle. Parang yung gigil nilang parehas in sync. At mukhang si Carl TC na ata ang sunod na mabibigyan. Makakatakas naman ata in Ogwen. Trying to escape. Ito, merong quick sun guard. Parang gano'n din yung nangyari kanina. Pero may kita natin yun for TLPH. Gustong agawan ng purple buff si Kyle TZ. Pero hindi ata magiging effective yun. Ang makakuha doon is if you, Team Falcons pa rin naman ang makakasecure. At ito yung kakaiba, no? Lamang ang Team Falcons pero tila by TLPH ang nagkocontrol ng tempo. Alam mo, yun yung thing kapag lugi ka, may tendency kasi na yung jungler ng kalaban yung mag-opposite lane para sila yung mag-farm up. So, kailangan mo lang na isang kasama, especially if ganito ka well-fed, talking about Oheb. And si JP, never siyang iniwanan. So, laging merong insurance na, okay, hindi mapipick off ng ganun kabilis si Oheb. Kasi makikita nila saan manggagaling yung kalaban. Tsaka mapapansin natin, for Team Falcons, every time na para magka-try mag-teamfight si TLPH, nakafocus muna si Super Marco sa pagsira ng torre, kaya wala nang second tier turret. Sa baba. Yung TLPH sa baba. Ayan na middle lane. Ayan na, middle lane mo kung makakabigay nga ng isa. Si Flap TC hindi na mabubuhay pa. Si Sanford na ata ang susunod. But the Dirt Strike lands on 3 at makakakuha ng isa. Ito na, makikita natin merong guiding wind. So meron tayong Lord ngayon na pwede simulan. Kahit si mga kalahati yung buhay, hindi nga mga kalahati. Na-shoot pa doon sa Raging Sandstorm. Double kill muna para kay Sanji. Okay lang daw kasi naka-double kill naman. Habang sinisimula ni Carl TC dito yung Lord. At sakit na ng mga bala. Dito ni Oheb. At si JP din nag-zone out na dahil Janice ang malinis na pagkuha sa Lord para sa TLPH. Grabe yung burst damage na nanggagaling dito kay Oheb at hindi pa nga tapos. Naghahanap pa siya ng mapapatay. Pixel Brush. Machi-check nga ba? Naku! Makaka-flicker pa! It's Super Marco finds the sniper! Pero merong flicker para doon kay JP and even kay Carl TC. Nakabantay naman si Ogwen. Circling Eagle ba? Ipipilit hindi. So, aalis ngayon dalawang players. Pero makikita na natin, gigil na gigil ngayon yung mga marksman natin. Ang ganda ng pagkakabawi doon ng TLPH. Kasi kung kanina pinag-uusapan natin, kailangan makapag-set up properly around an objective. One way to do that ay mag-pick off ng kalaban. And tatlo yung nakuha ng TLPH, which is why sobrang daling napunta sa kanila ng unang Lord ng laban. Kaya ngayon, kahit papano, nag-equalize na ang ating match-up. Oo, kamuntikan na eh. Buti na hanap din ng Falcons yung trade doon kay Oheb. Yep. Pero here comes the big Lord. Agara namang matutunaw. Pumasok dito si Ogun. Half HP na agad. Para masakit yata yung mga damage. Pero airstrike. Dalawang feather airstrike. Dalawang parsa nakikita natin. Pero may pagtupon na pasok doon. Super Marco with a kill. Meron mga free hits. Meron mga pag-shred. Pero
pero ito na yung bala ni Oheb. Bang! Saktong-sakto na naman. At samahan mo pa ng isa. Dalawang nakuha sa side ng Team Falcons. 2-for-1 trade plus the turret at mukhang agarang rotation dito sa may bandang mid lane ang gagawin ng TLPH. Pero makakadepensa naman ang Team Falcons at parang ganun lang Anti, nabaliktad na ang ating gold lead 1K para sa TLPH. Ang ganda ng pagkakamaximize ng TLPH dun sa unang Lord nila kasi napabagsak nila yung second tier turret at mukhang yung mid ay susubukan nila. Pero talking about Oheb, ang ganda ng performance niya kasi laging nakabantay yung guiding wind ni JP. Ito yung sinasabi natin kanina, when playing with Matilda, sobrang familiar ni Oheb. And yun yung nakikita natin ngayon. Oo, parang iba din kasi yung alam mo kung paano laruin yung hero mo, pero iba pa yung alam mo kung paano maglaruin yung hero ng kasama mo. Totoo. At kitang-kita talaga natin yan with TLPH right now. The rumors are true. Synergy is real. Si Kyle Tizzy nakita din. Pero nakita natin merong pagpasok doon, napakaganda na guiding win. Nakasakay doon si Kyle TC, pero nga si Sanford ang kanila makukuha. So mababawasan ngayon ang TLPH. Pero nakaredy pa rin sila para sila pa rin na nasa aggressive side. So aantayin nila later on na nandoon si Sanford pagdating sa Lord team fight. Pero wag natin kakalimutan na hindi pa rin namamatay si Super Marco. Bulletproof Marco is still 303 and all farmed up. Yeah. And the thing about this ay naka-wind of nature na si Super Marco. So kapag nag-one-on-one sila ni Oheb, kahit mas malaki yung gold na meron si Oheb, medyo mag-aalangan lang. Kasi in a way, kahit magkaroon ng wind of nature si Oheb, yung true damage factor ng passive ni Super Marco, hindi nun na pinapansin yung wind of nature. So kapag nag-one-on-one sila, medyo kailangan lang maging cautious ni Oheb, but I doubt mag-one-on-one sila anytime soon. Pero ito, pinakamaganda na nangyari doon, kahit ako si Sanford kanina, nakuha ng TLPH yung mga flicker ng players ng Team Falcon. Sakto merong pang Lord. Grabe, napaka-importante niyan at half HP na nga dito para sa Lord. Flap TZ, nagbabantay para sa Team Falcons at si Carl naman ang hawak. Dating magkapatid, ngayon magkaharap. Sino makakakuha ng Lord? Nakuha ni Carl TZ. Itutuloy ba for a team fight? Napakatang Shadow Stampede. Ito na yung sinabi kanina na pagkakuha ng objective, diretso alis at defensive. Ganda nung ginawa ng TLPH kasi mas maganda yung setup nila leading up into that Lord. And the moment na meron na silang nakuhang Lord, nag-back sila knowing fully well na hindi pa nagko-cooldown yung skills na meron sila. Ito yung in-game presence na nagpabalik doon sa lead na meron yung Falcons kanina. And that's the second Lord na nakuha na ng TLPH. Yep. This time, a Luminous Lord. Kaya naman mas malaki yung chance na makakuha sila ng inhibitor turret dito. Anti, looking at the clear speed of Team Falcons, sa tingin mo ba ay kaya nilang depensahan ito? I think kailangan nang i-prioritize ni Few yung pagkasa ng kanyang ultimate against Oheb kasi in a way, kapag na-awkwardan si Oheb bumasag, wala namang pang-push ng mabilisan yung TLPH. So, kailangan lang din yung bantayan Circling Eagle, pati yung Spear of Alpha. At tingnan natin kung mababantayan nga ba. The Lord is marching in the top lane. Mid lane ay na-clear na rin. Nasa may bandang baba si Sanford, pero apat ang pinadala ng cavalry doon sa may bandang itaas. Babangay na nga dito sa may bandang itaas. At nandyan na rin ang mga bala mula sa Death Sonata. Pero mukhang magiging successful ang take dito sa first inhibitor turret dito sa top side. Grabe yung juggle para masira yung Tori doon sa may taas. At ang sakit ng damage against Super Marco. Papasok dito, Kyle TC, pero aatras. Kasi ang sakit na nga ng mga Rhapsody galing kay Oheb. Good respect coming in from Team Falcons and TLPH. Nakakuha na ng isa at mukhang hindi na ipipilit pa ang iba. Yep, ganun din yung magiging maganda. Almost similar concept doon na sa kapag pinag-uusapan natin yung mga neutrals na kailangang makuha ng parehas sa kupunan. Kapag hindi na kaya, wag nang ipilit kasi baka masaktan at mabago pa. Wow. So, hindi hugot. Pero kapag kasi medyo nag-overextend, may tendency na mapunish ka ng kalaban. And yun yung alam ng TLPH heading into the series. Oo, alam mo naman, minsan nakakalusot ang mga damdamin. Oo. At buti na lang hindi nagpapadala sa bukso ng damdamin ng TLPH. Dahil Yes. nakita nila may opportunity na ipilit pa. Pero hindi na nga nila ginawa. 45 seconds bago lumabas ang ating sunod na Lord. Hindi pa naman ito yung Evolved Lord. So, hindi pa ito yung pag nakuha, halos sure win na. Oh, sobrang control. Tamang sinabi mo dito na parang hindi nagpapadala yung TLPH sa bukso ng damdamin kasi so far parang wala tayong nakikita na unnecessary dive. Yep. Kahit yung moment kanina na pwede na sanang patayin sa may top lane isang player from Falcons, hindi ipinilit. So, gano'n na nakikita natin para sa dalawang teams. Pero mas susubukan yan kasi 20 seconds, meron na naman tayong Lord. Tsaka ito, kompleto ang battle spells ng lahat ng Ayan. mga manlalaro natin for the upcoming Lord fight. And ito, hindi pa rin nahahawakan si Super Marco.
still 3-0-3. Grabe yung defensive na positioning dito ni Super Marco. Ang tanong ay kailan natin makikita yung aggressive. Ang sakit na pala ni Kyle TZ. Ang sakit na nga ng kanyang damage output. And now, looking at the Lord, medyo mauuna sa pwestuhan ang TLPH. But hindi din naman magpapahuli ang Falcons now na medyo maganda yung pagkakashove ng lanes. Yun yung kailangan i-watch out for ng Team Falcon before nilang sagupain yung Lord. Oh, ito, Lord Dance na naman ata ang ating matutunghayan. 16 minutes in, nakatago na sa mga bush. Sanji providing vision. Flap TZ naghahanap ng pwedeng makalaban. Ang mga buff ay magsuspawn na. Tingnan natin kung ipaprioritize ba nila ang kanilang pwesto sa Lord o yung mga buff ba muna. Parang iba yata yung pwesto ng ng Team Falcons dito. Nakatago sila dun sa may gilid. Saka kapag may nag-clear. Sino kaya ang tatargetin? Kasi pwedeng puntahan niya ng TLPH. So si Sanji ang pwedeng mapuntahan. Pero sinasabi ni Sanji, ako ba magiging target dito? Ano ba? Nakapag-flicker out si Sanji. So walang conceal ngayon ng Team Falcons. Conceal for Flicker, worth it nga ba para sa TLPH o sa Falcons? 3-4 HP naman dito para sa Lord Sanford. Trying to hold that pixel brush pero mukhang ipapag-reset na naman nila. Ayan na, pumasok na si Carl! Pumasok na with the Spear of Alpha, mga ladhati ang buhay! Dating kabatid nga talaga kalaban na. Napatay na dito ni Oheb. Si Flap TC, perfect timing para sa TLPH. Nakuhanin ng Lord! At kailangan pang ang dumepensa ng Falcons. Kukunin na ng TLPH ang Lord and that's gonna be their third Lord of the game. Pahirap na ng pahirap ang laro para sa Falcons. Ang ganda kasi ng ginawa ng TLPH doon na laging magkasama si JP and Oheb so that na magiging mabilis yung pag-clear nila towards that weak lane of Falcons. Sakita natin, nung pangatlong reset ng TLPH ng Lord, nakashove na yung minions. Napilitan si Few na mag-clear. Nakuha nila si Flap. -1, -2 kasi nag-clear si Few. That was an easy Lord for TLPH. At tignan natin kung magiging easy defense nga ba dahil nandito na ang Calvario doon sa may bandang ibaba. Papasok dito isa si Ogwen, low HP na! Nawala na immortality, nag-flicker out. Dito si Ogwen, again, Lord will march in. Doon sa may top lane. Meron pagpasok para kay Carl TC. At nakita na natin na merong flicker. Wind of Nature. Para dito kay Oheb, magkakaroon pa ng immortality. Saktong pagbalik, nakapag-flicker out. Double kill para sa kanya. At ito na nga, pero may defense yata na gagawin. Siya talaga super hard. It's gonna be a wipeout. Game number 1. Arriba para sa TLPH. At kitang-kita ang synergy ng new look TLPH. The Filipino Sniper showing how it's done